Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang The Devil Ring. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Nakahanap ang mahihinang estudyante ng sinaunang singsing na nagbibigay sa kanya ng demon god powers. Ang isang freshman na si Joe Shawan ay natutulog sa backseat at ginising siya ng kanyang kaibigan na si Louis Fugi. Ang ama ni Shawan ay isang arkeologo na nagpunta sa mga bundok ng Wui 5 taon na ang nakalilipas at kinailangan ni Shawan na alagaan ang kanyang may sakit na ina. Hindi pa niya naririnig mula sa kanyang ama mula nang umalis siya. Si Shawan ay walang sapat na pera upang gamutin ang kanyang ina, kaya sumasang-ayon siya sa mga hindi magagandang gawain na ibinigay ni Fugi, na isang mayamang gangster. Sa oras na ito, hiniling ni Fugi kay Shawan na magsuot ng singsing na nakikipag-date sa dinastiya ng Shang, at ang iba pang mga kalalakihan at isang batang babae ay nandoon din upang magpatotoo. Ilang sandali lamang matapos na magsuot ng singsing si Shawan, nagsusuka siya ng isang piraso ng laman na pinuputol ang braso ni Fugi at pagkatapos ay nagbabago sa isang kumpletong halimaw na kulay pula. Hindi maalis ni Shawan ang singsing. Pinapatay ng halimaw ang lahat sa paligid niya at lumipat patungo kay Shawan at sa batang babae. Hinalikan ni Shawan ang batang babae dahil ayaw niyang mamatay na nag-iisa. Sa kabutihang palad, ang isang tao ay humarang sa halimaw at si Shawan ay nakakakuha ng isang pagkakataon upang makatakas. Nag-aalala ngayon si Shawan kung paano siya magbabayad para sa paggamot ng kanyang ina. Dinala ng batang babae si Shawan sa isang silid ng hotel at sinabi sa kanya na siya si Jiang Xuanyan, isang reporter mula sa Chengnan Daily Paper. Sinusuri ni Jiang ang singsing at inihayag na ang singsing ay nai-ingrained sa daliri ni Shawan. Nais ni Jiang na suriin ang katawan ni Shawan at ibagsak siya. Nang mapagtanto ni Jiang na nawawala ang kanyang telepono, bumalik siya sa lokasyon ng insidente. Nanaginip si Shawan tungkol sa halimaw at nagising. Kinaumagahan ang mga pulis ay pumasok sa kanyang silid. Si Inspector Ouyang Shen at Mei Xiaochen ay ginawang suspect si Shawan sa kasong pagpatay. Sinabi ni Shawan sa pulisya na ang isang halimaw ay may pananagutan sa pagpatay at tumakas siya kasama si Jiang. Kapag sumama si Shawan sa pulisya, nalaman niyang patay na rin si Jiang. Inakusahan ni Mei si Shawan na nagsisinungaling dahil natagpuan ng pulisya ang katawan ni Jiang sa lokasyon ng krimen. Ang halimaw ay lumitaw muli kay Shawan at nagtatanghal ng isang deal. Tutulungan siya ng halimaw na makatakas kung ibibigay ni Shawan sa halimaw ang kanyang katawan. Tumanggi si Shawan, ngunit sinabi sa kanya ng halimaw na hihintayin niya na baguhin ni Shawan ang kanyang isip. Inatake ang van ng pulisya at binuksan ni Shawan ang kanyang mga mata sa isang pangkat ng mga maskadong lalaki na ipinadala ni Fugi upang makuha siya. Sinabi ni Fugi kay Shawan na maaari nilang patunayan ang kanyang pagiging walang kasalanan dahil nagpadala siya ng isang tao upang makuha ang telepono ni Jiang. Gayunpaman, hindi nila alam na si Jiang ay hindi isang normal na tao. Ang mga sugat ni Jiang ay nagpapagaling na parang mahika. Pinatay niya ang lalaki ni Fugi at tumakbo kasama ang kanyang telepono. Sinabi ni Fugi kay Shawan na babayaran niya ang paggamot ng kanyang ina kung makuha niya ang singsing at telepono ni Jiang. Ang isang squad na sumusunod kay Jiang sa isang mahiwagang bahay, ay nakahanap lamang ng isang grupo ng mga zombie doon na pumatay sa kanila sa ilang segundo. Narating din ni Shawan at iba pa ang bahay, ngunit binalaan sila ni Shen na ang sinumang pumasok sa bahay na ito ay hindi na bumalik. Pumasok ang squad at nakahanap ng isang lihim na daanan kung saan nakatagpo sila ng mga patay na katawan ng squad. Kapag patuloy silang sumulong, nakakita sila ng isang silid na puno ng mga kakaibang specimens. Ang bahay ay puno ng mga misteryo na nag-trigger sa kanila upang magpatuloy sa pasulong. Gayunpaman, hindi nila alam na may isang tao na kumokontrol sa bahay gamit ang isang computer system. Ang Shawan at iba pa ay nahuhulog sa isang mas malalim na yugto kung saan sila ay inaatake ng mga arrow. Napagtanto ng Shawan na ito ay isang sistema na sensitibo sa ilaw, kaya pinapatay nila ang kanilang mga sulo at nagtapon ng bomba na sumisira sa system. Ang mastermind sa likod ng bahay na ito ay isang siyentipiko, Old Wang, at si Jiang ay kasama rin niya. Ang Shawan at iba pa ay nagtatapos sa isa pang kakaibang silid, muli kasama ang 2 kalahating tao na nilalang na ipinapakita. Biglang nabuhay ang mga nilalang na iyon at nagsisimulang salakayin ang lahat. Ang ilan sa mga miyembro ng squad ay pinapatay habang ang iba ay nagsisikap na gumamit ng mga baril, ngunit hindi epektibo ang mga ito.
Natagpuan ni Shawan ang lipstick mark ni Jiang sa isang kalapit na dingding na lumiliko na isang lihim na elevator na tumutulong sa kanila na makatakas. Huminto ang elevator sa isang operating room na may magandang batang babae. Sa una, nagkakamali sila sa kanya para sa tanyag na si Liu Yonyuan at iniisip na nasa panganib siya. Ngunit nakikita ni Shawan ang mga tahi sa kanyang leeg at sinabi sa iba na lumipat. Isa rin siyang halimaw. Nang magpatuloy siyang atakehin si Xiao Chen, sinakripisyo ni Ouyang ang kanyang sarili upang mailigtas siya. Hindi siya nagsisinungaling noong sinabi niyang mahal niya si Xiao Chen. Sinasabi ng halimaw na batang babae na siya ay si Liu Yonyuan, ngunit siya ay dumaan sa operasyon upang mapanatili ang kanyang kagandahan. Ang operasyon na ito ay nangyayari sa bansa para sa isang habang, ngunit napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Nagbibigay ito ng isang individual na walang kamatayang buhay at kagandahan. Ang squad ay walang taros sa kanya ngunit lahat ay walang kabuluhan sa walang kamatayang katawan ni Liu. Ang boss ng squad ay nagtatapon ng bomba sa Liu, na nagbibigay sa iba ng isang pagkakataon upang makatakas. Ang natitirang dalawang miyembro ng squad ay bumaril sa binti ni Xiao Chen upang gumawa ng isang piging para sa halimaw at makakuha ng mas maraming oras upang makatakas. Tumanggi si Shawan na tanggapin ang kawalang pagkatao na ito, kaya iniwan nila siya na may minahan ng claymore. Sinisiniwang si Jiang sa pag-anyaya sa mga tao sa loob ng bahay. Natatakot siya na kung ang kanilang lihim ay ipinahayag sa mundo, ang kanyang boss, Corps Chief, ay hindi magpapakita ng anumang awa. Hindi siya sineryoso ni Jiang, na ginagawang mawala ang pag-uugali ng lalaki at inilalagay niya ang isang electric cage sa paligid ni Jiang. Si Shawan at Xiao Chen ay nakarinig ng isang biglaang tunog. Sinasabi ni Xiao Chen kay Shawan na dapat itong si Liu, kaya dapat siyang tumakas habang hinihimok niya si Liu patungo sa minahan. Tumanggi si Shawan at naglalakad patungo sa tunog mismo. Humiling si Shawan ng pulang halimaw para sa kanyang tulong kapalit ng kanyang katawan. Pinapatay ng halimaw si Liu, at ang kanyang huling mga salita ay sa kanyang susunod na buhay, hindi siya makakapasok sa industriya ng libangan. Sa kabilang panig, ang dalawang miyembro ng squad na umalis sa Shawan ay sinalakay ng mga lamok ng zombie na sumuso sa kanilang dugo, na nagdulot ng kanilang pagkamatay. Samantala, ang Xiao Chen ay gumagapang sa kung saan si Shawan ay nanghihina. Nag-aalala si Shawan para sa kanyang buhay at inanyayahan ang halimaw na kunin ang kanyang katawan at dalhin si Xiao Chen sa lugar na ito. Sa sandaling simula ng halimaw ang proseso, sinisira na niya ang kanyang pangako at sinabi sa Shawan na papatayin din niya si Xiao Chen. Sa kabutihang palad, nag-ambala siya sa boss ng squad, si Wan Dao, na nagligtas kay Shawan mula sa pulang demonyo noong nakaraang oras. Habang nakikipaglaban, nagsisimula ang halimaw na kunin ang mga pangalan ng mga taong pinatay niya. Ang mga pangalang iyon ay kabilang sa dinastiya ng Shang. Ginagawa nitong mapagtanto ng Shawan na ang halimaw na ito ay hindi iba kundi ang muling pagsilang ni Haring Joe Dixon. Kinumpirma ng halimaw na siya si Dixon, ang hari ng dinastiya ng Shang. Gayunpaman, tinawag siya ni Dao na isang bahagi ng bansang zombie na walang iba kundi ang mga halimaw na kumakain ng puso. Kumakain si Dixon ng mga puso ng tao upang gawin ang kanyang sarili na walang kamatayan. Nabigla si Xiao na makita si Dao na may mga guts upang tumayo laban kay Dixon. Si Jiang ay nakatali sa pamamagitan ng Wang, na nais baguhin ang kanyang mukha upang ang Corps Chief ay hindi na maakit ang kanyang kagandahan at makakakuha siya ng posisyon na nararapat. Gayunpaman, pinakawalan ni Jiang ang kanyang isang binti at tinamaan si Wang, na siya namang tumama sa aparador sa likuran niya. Ang isang kamay ng halimaw ay lumabas mula sa lalagyan nito at nagsisimulang maglaro kasama ang computer system na nagpapaaktibo sa mode ng pagsira sa sarili ng bahay. Malapit nang sumabog ang bahay sa loob ng 30 minuto. Lumabas si Wang at kumuha ng walang malay na Xiao Chen kasama niya bilang isang regalo sa Corps Chief. Samantala, ang singsing ni Dixon ay nagbibigay ng mga kakaibang kapangyarihan kay Shawan at sinisira niya ang halimaw na King Joe. Sinabi ni Dao kay Xiao na alam niya kung sino ang maaaring magbigay sa kanila ng karagdagang impormasyon tungkol sa singsing, ngunit kailangan nilang lumabas muna sa lugar na ito. Nakakagulat na sumali rin sa kanila si Jiang. Kahit na siya ay mula rin sa bansang zombie, nag-aalok siya ng tulong sa Shawan upang makalabas sa lugar na ito. Ngunit mayroon pa ring isang sagabal na naiwan, ang minahan ng Claymore.
Sinabi ni Jiang na aalagaan niya ang minahan at sinabihan si Shawan na lumayo habang si Dao ay umalis upang umihi. Kapag ang minahan ay itapon ng ligtas, si Shawan ay bumalik upang suriin si Jiang. Ang kanyang katawan ay natakpan sa mga kumikinang na marka. Binalaan ni Jiang si Shawan na huwag sabihin kahit kanino ang kanyang nakita. Ang tubig ay nagsisimula upang punan ang daanan, kaya't nagmamadali silang lumabas. Nang makita nila ang mga lamok ng zombie, sinabi ni Dao kay Jiang at Shawan na tumakas muna at hayaan siyang makitungo. Matapos matagumpay na hadlangan ang mga lamok, sumali siya muli sa isa pa. Gayunpaman, hindi nila alam ang isa pang halimaw na naroroon sa ilalim ng tubig. Sa wakas ay nakahanap sila ng isang paraan, ngunit ang halimaw sa ilalim ng dagat ay nakakakuha. Gumagamit si Jiang ng isang armas ng sunog upang mailigtas sila, ngunit kapag malapit na silang umakyat, si Shawan ay hinila sa loob ng tubig. Binuksan ni Shawan ang kanyang mga mata sa isang silid ng hotel. Malalaman niya mula sa balita na gusto niya ng pulisya dahil si Xiao Chen ay anak ng alkalde. Nakahanap din si Xiao ng isang tala mula kay Wan Dao na nag-anyaya sa kanya sa isang lugar upang sabihin sa kanya ang tungkol sa lihim ng singsing. Pumasok si Shawan sa ospital upang sabihin sa kanyang ina na hindi siya kriminal at tatanggalin niya ang kanyang pangalan sa lalong madaling panahon. Bukod dito, ang punong corpse ay hindi iba kundi si Jibay, na tila isang kagalang-galang na miyembro ng lipunan, ngunit siya ay bahagi ng bansang zombie. Iniharap ni Wang si Xiao Chen kay Bai at sinabi sa kanya na hindi niya ito maiiwan dahil nakita niya ang kanilang sentro ng pananaliksik. Tinawag din ni Wang si Jiang na isang rebelde at kamay sa kanyang telepono sa Bai upang makakuha ng isang zombie na zombie. Gayunpaman, hindi niya alam na si Bai ang siyang nagpadala kay Jiang upang makahanap ng pagkadyos. Si Wang ay nagbabago sa isang halimaw upang labanan ang mga ito, ngunit pinapatay siya ni Bai sa 1 minuto lamang. Kahit nalabag ito sa mga batas ng bansang zombie, nais ni Bai na makamit ang pagkadyos upang maging walang hanggang hari ng zombie. Samantala, si Shawan ay tumatakbo mula sa pulisya nang hinila siya ni Fugi sa loob ng kanyang van. Galit si Fugi matapos malaman na hindi dinala ng Shawan ang telepono at hindi rin maalis ang singsing. Nais niyang putulin ang daliri, ngunit sinabi sa kanya ni Shawan na mayroong isang paraan upang maalis ito kung papayagan niya siyang pumunta at makilala si Dao sa templo ng Tayangzhou. Sumali si Shawan sa isang matandang paglalakbay sa diskwento sa mga bundok ng Muya, ngunit nawala sa daan patungo sa templo. Bigla, naririnig niya ang isang batang babae na umiiyak at humihingi ng tulong. Nang lumingon siya, ito ay ang dayuhang batang babae na si Tart. Nakita niya siya sa panayam sa kasaysayan ni Bai. Hinahabol siya ng mga taga-baryo na nais ang palawit na suot niya. Iniligtas siya ni Shawan at tumalon sa bundok pagkatapos niya. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng singsing ay gumising muli at na-save ang mga ito mula sa pagbagsak. Hindi sinabi ni Shawan kay Tart ang tungkol sa singsing. Sa halip, nagsisinungaling siya at sinabi na na-save niya siya ng mga mahiwagang kapangyarihan. Natigil na sila ngayon sa isang bundok ng mga nakabitin na kabaong. Naniniwala ang mga tao na ang mga nakabitin na kabaong ay makakatulong sa kanila na maging mga Diyos. Si Tart ay nagsasaliksik ng mga Diyos, lalo na ang maalamat na Diyos na si Pangzu, kaya't napunta siya rito. Nang makatulog si Tart, nagsimulang mag-isip si Shawan tungkol sa kanyang ama, na iniwan sila. Nagalit ito sa kanya, at sumilip siya sa isang kalapit na kabaong. Bigla, bumukas ang kabaong at lumabas ang isang kakaibang maliit na nilalang, na pinasigaw si Shawan. Nagising si Tart sa takot. Ipinakilala ng nilalang ang kanyang sarili bilang ang lesser deity Mozoxi, ang Panginoon ng Dao na ipinadala mula sa templo ng Tayangzhou upang dalhin si Shawan. Natutuwa si Tart na sa wakas ay matugunan ang isang Diyos at humiling din na lumapit din. Inutusan sila ng Diyos na ipikit ang kanilang mga mata at magkasama silang tumalon sa isang butas ng transportasyon. Matapos ipikit ang kanyang mga mata, nangangarap si Shawan tungkol sa isang matandang kinakain ng mga tao sa paligid niya. Nagising si Shawan sa takot at nakita niya ang kanyang sarili sa isang kuweba kasama sina Mozoxi at Tart. Sinasabi sa kanya ni Mozoxi na ang multo ng matandang tao na maaari mong makita sa paligid dito ay si Pangzu. Ginagawa nitong ipinapalagay ni Shawan na marahil si Pangzu ay kinakain ng kanyang mga apo na nagbigay ng pagtaas sa bansang zombie. Dumating si Dao at sumasang-ayon sa hypothesis ni Shawan. Dinala ni Dao ang Shawan sa isang mainit na tagsibol.
bilang ang templo ay isang lugar para sa isang prestihiyosong grupo na linangin upang maging mga Diyos. Sa makatuwid, ang mga tagalabas ay kailangang maligo at magbago ng mga damit bago pumasok. Lasing na lasing si Dao, kaya dinala siya ni Mozoxy at Shawan sa isang lugar na matutulog. Hindi makapaniwala si Shawan na ang mga Diyos at Dao ay isang bungkos ng mga weirdos. Hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga ito, kaya't pupunta siya upang maghanap para sa kanyang sarili. Natagpuan niya si Zoxy at isa pang pagsasanay sa Diyos sa labas ng templo ng Tayangzo. Pinag-uusapan nila kung paano walang silbi ang kanilang mga kasanayan dahil hindi sila maaaring magpakita sa harap ng iba dahil sa kanilang kakaibang hitsura. Nabanggit din nila na 5 taon na ang nakalilipas, isang pangkat ng paghuhukay ang pumasok sa templo ng mali, at pagkatapos ng 5 mga Diyos na nakuha ang kanilang hitsura ng tao. Sinusubukan ni Shawan na makinig ng mabuti ngunit nahuli ng isang matandang Diyos, Purong Yang. Sinabi ni Zoxy kay Yang na ang Shawan ay isang panauhin na inanyayahan ng tunay na Panginoon at dinala siya sa loob ng templo. Hindi mapigilan ni Shawan ang pagkain sa harap niya at magsimulang kumain. Itinuturing ni Yang na walang respeto at inaatake ang Shawan. Ang mga singsing ay gumising muli at nagsisimula ang isang away. Pinipigilan sila ng tunay na Panginoon at inutusan silang umupo. Sinabi niya kay Shawan na ang lahat na sinubukan na magsuot ng singsing na ito ay namatay. Dapat isaalang-alang ng Shawan na isang himala na maaari niyang hawakan ang kapangyarihang ito. Pakiramdam ni Shawan ay nabigo dahil ang singsing ay hindi maalis. Ngunit tinatanggap ang kahilingan ng tunay na Panginoon na manatili hanggang sa susunod na araw para sa isang malaking anunsyo. Hinuhulaan ng mga Diyos na ang tunay na Panginoon ay maaaring pumili ng Shawan bilang kanyang kahalili, kaya plano nilang patayin ang tunay na Panginoon na maganap. Samantala, natagpuan ni Bai at Jiang ang kanilang pagpunta sa templo ng Tayangzo at patungo dito. Gayunpaman, naniniwala si Shawan na ang mga bagay ay hindi ganoon kadali. Sa palagay niya ay may posibilidad na ang halimaw na King Zhou ay hindi namatay at nasa kanyang katawan na naghihintay para sa tamang sandali na sakupin. Ginagawa ito ni Bai at Jiang sa templo at nagsimulang maghanap ng pagka-Diyos. Bigla, mayroong tunog ng isang putok at mga Diyos na sumisigaw na ang tunay na Panginoon ay binaril ni Tart. Nang pumasok sina Shawan at Dao sa templo, nakita nila si Tart na may hawak na baril. Sinasabi niya sa lahat na siya ay naghihiganti para sa kanyang ama, na pinatay ng mga Diyos 5 taon na ang nakalilipas. Nasaksihan niya ang pagpatay sa isang pangkat ng paghuhukay ng mga Diyos, kaya pinatay siya ng tunay na Panginoon upang mapanatili ang lihim. Matapos marinig ito, napagtanto ni Shawan na ito ay grupo ng paghuhukay ng kanyang ama. Sinabi ni Tart na ang mga Diyos ay nagligtas sa pangkat ng paghuhukay mula sa mga zombie at dinala sila sa templo kung saan nakilala sila ng kanyang amang si Xiao Yaozi. Sinaliksik ng pangkat ang pagka-Diyos at natagpuan na mayroong malaking halaga ng radiation na nagmula sa lupa na naging mga Diyos sa mga hindi kapani-paniwalang mga form. Gayunpaman, ang mga Diyos ay hindi nakinig sa kanila at ginamit ang mga ito upang gumawa ng isang tableta na ibinalik ang tunay na Panginoon at ilang mga Diyos na bumalik sa anyo ng tao. Nasaksihan ito ni Xiao Yaozi, sa makatuwid, siya ay pinatay ng mga Diyos at isinara nila ang templo para sa mga tagalabas. Si Zoxy ay naging saksi din sa pangyayaring iyon, lumapit siya at kinumpirma na totoo ang lahat. Hindi makontrol ni Shawan ang kanyang sarili matapos marinig na pinatay ng mga Diyos ang kanyang ama upang gumawa ng isang tableta para sa kanilang sarili. Ang kanyang mga kapangyarihan ng singsing ay nag-maximize na nagiging isang mapanganib na pagkatao. Tumakas si Dao kasama sina Zoxy at Tart habang ang iba pang mga Diyos ay sumusubok na talunin ang Shawan sa pamamagitan ng pagsasama ng kanilang mga kapangyarihan. Ang mga Diyos ay nagdudulot ng isang malaking pagsabog sa Shawan, buhay pa siya ngunit nahulog na walang malay. Sinubukan ni Yang na patayin siya, ngunit dumating sina Dao at Zoxy upang mailigtas si Shawan. Sinabi ni Dao sa mga Diyos na mas masahol pa sila kaysa sa mga zombie. Nagagalit ito kay Yang at inaatake niya si Dao, ngunit kinuha ni Zoxy ang pag-atake sa kanyang sarili at sinakripisyo ang kanyang buhay upang mailigtas si Dao. Samantala, ipinadala ni Bai ang kanyang liga upang sirain ang templo ng Tayangzo. Si Dao at Tart ay nakatali habang si Shawan ay walang malay. Kapag ang mga Diyos ay hindi maaaring mag-alis ng singsing, nagpasya silang itapon ang Shawan sa butas ng pagka-Diyos.
Siyang ang pumalit sa lugar ng tunay na Panginoon at inanunsyo na tama na magsakripisyo ng ilang mga tao upang linangin ang pagka-Diyos. Kinukumbinsi niya ang lahat ng mga Diyos na sundin ang kanyang masasamang plano. Narating din ni Nabay at Jiang ang butas ng pagka-Diyos at tumalon. Nagising si Shawan at tinanggap na mamamatay siya sa lalong madaling panahon. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang mga magulang at nais ang kaligayahan ng lahat ng mga taong nakilala niya. Bigla, naririnig niya muli ang tinig ni King Joe. Muli niyang hinihimok si Shawan na tanggapin ang kanyang tulong upang makaganti at protektahan ang kanyang mga kaibigan.